Ito na siya, hindi ko na ipinakita yung pagkakabit kasi hindi rin naman masyadong matutukoy dahil ginawa ko siya ng mga sakit. Pero i-explain ko na lang sa inyo, tapos gagawa ko ng diagram. Ipakikita ko sa diagram yung naging connection ng halo switch ko papunta sa relay at mula relay papuntang busina. Ito yung 5 terminal ng aking halo switch. Ito siya. Yan. Yung ilang halo switch, kaya nakapindot ka o hindi ka nakapindot, patay o buhay yung on off switch nya, palagi siyang may ilaw once na pinuksan natin yung ating ignition switch. Yun yung positive negative. Ngayon yung supply naman ng mula sa busina natin, yung switch ng busina, ito siya, itong Mio, negative ground nga siya. Ito yung trigger ng ating busina, itong kulay pink. Itong kulay pink na yan, tumakbo yan papunta rito sa halo switch sa common. Bali na malabas, itong pink, itatap nyo siya sa common ng halo switch. Itong kulay pink, basta kung ano yung trigger ng motor nyo, kaya negative yan, kaya positive, tatap mo siya sa common. After maitap tong common sa itong pink sa halo switch na common, pipili ka naman sa dalawa kung normally close or normally open. Dito sa akin kasi, ginamit yung busina ko ay yung normally open. Kapag pindot yung normally open, kapindot siya, tatakbo tong trigger ng horn papunta sa normally open. Dadaan ng common, tatakbo ng normally open. Mula normally open, papunta naman dito sa aking trigger ng relay na 85. Pamula bali lalabas yung 85 ko, yun yung magiging negative ko na nanggaling dito sa kulay pink. Yung 85 na relay, yun ang magiging trigger. Mula dito sa pink, tumakbo ng halo switch, lumabas siya negative, pumunta ng relay, negative yung 85 ko, itong relay ko. Tapos itong relay, susuplayan mo siya ng positive, yung trigger, yung 86, para gumana yung relay natin. At yung relay natin na natitira pa na 87 at 30, yun naman ay kukonect natin sa busina. Ang bawa, yung 30, yun ang supply mo ng positive. Tapos yung 87, yun ang tatakbo ng positive ng busina. Tapos yung isang line busina, yun na ay nakaground. Okay, paliliwanag ko yan sa paggagawa ko ng diagram para mas malinaw. Okay, pakita ko lang sa inyo yung sample. Ito siya. Sabitan natin ng susi. Ayan, kaya nga yan, sabi ko nga sa inyo, ano siya. Ayan, nakapindot siya. Ayan, pinatay ko. Pag nakabaon siya, kaya normally open. Pag nakalabas na ganyan, nakapantay, pantay na ganyan, normally close yan. Ayan, ilagay sa normally close. Kabit ko itong susi. Ayan, kapag binuway mo susi mo, inon mo siya, iilaw yung ating halo switch. Ayan, pindutin mo siya, iilaw pa rin siya. At balik mo sa normally close, buhay pa rin yung ilaw niya. Kaya nga sabi ko nga, walang kinalaman dun sa busina yung ilaw ng ating halo switch. Pag pinatay mo to, mamatay rin siya. Ayan, katulad nga niya, yan, nakapantay siya. Pag pinindot at itinap ko nga siya dun sa normally open ko, pag pinindot yung busina ko, hindi siya bubusina. Ayan, wala siya. Wala siya kasi nga itong halo switch ko sa normally open ko pinabit, kasi itong nakapantay na yan, normally close yan. Pag pinindot ko yan, ayan, nasa normally open na yan. Pag pinindot mo itong busina, saka na siya bubusina. Ayan, ibig sabihin, yan yung aking mahinang busina para sa mga iskinita lang. Ngayon, pag pinindot mo siya, nakapantay siyang ganyan, yan naman ang trigger para dun sa malakas na busina. Eh ngayon, hindi ko mo siya matetest kasi wala pa akong businang malakas. Bali, hindi pa ako nakabibili, kakabitan ko pa rin siya. Pero iyan na yun. Kapag pinindot mo yan, hindi siya bubusina dahil yan yung selector na para dun sa malakas na busina. Kaya kung meron siyang naka-install na busina, ganyan naka-normal close siya. Pag pinindot mo to,
bubusina yan dun sa malakas na busina. At kung gusto mo, dadaan ka ng iskinita, ipindutin mo lang siya para lumipat sa normally open, at pag busina mo, nasa mahina siya. Okay, ganun lang. Gagawin natin ang diagram para mas malinaw. Okay, ito na yung ating pictorial diagram ng ating busina na gagamitan natin ng relay at ng halo switch. Bali, ang mangyayari dito, yung stock na busina kakabitan natin ng relay para yung busina natin ay ma-erecta natin sa battery yung kanyang magiging supply. At sa pamamagitan ng halo switch, pwede tayong magkabit ng dalawang busina na isang malakas at isang mahina. Yung mahina para sa mga iskinita at yung malakas para sa mga kalsada na may ingay ang mga sasakyan. Ngayon, sa pamamagitan ng halo switch, pipili tayo doon. Ito yung ating halo switch. Pipili tayo dyan kung saan natin itatap dito. Parang lumalabas itong halo switch natin ay selector switch or toggle switch. Kung mapapansin nyo, ito, kompleto yung ating meron tayong horn switch o busina. Meron tayong horn, busina, at battery, relay, at halo switch. Ngayon, i-share ko sa inyo yung kung paano yung paglilinya nito ng busina gamit yung relay at pati yung halo switch. Ngayon, kung mapapansin ninyo, itong horn switch natin ay nakaground na yung isang linya. Bali, itong busina natin, switch ng busina, ang tumatakbo sa kanyang linya ay negative. Na dun nga ay kinabit ko sa motor ko yung aking stock na busina, nilagyan ko ng halo switch at ng relay. Ngayon, kasi yung Yamaha Mio ko, negative ang kanyang trigger nung switch ng busina. Bali, ang gagawin natin pag lilinya, ganito siya. Itong phone switch natin, tatanggalin natin yung linya ng stock na busina, kukunin natin yung trigger doon. Hanapin na ninyo kung alin yung trigger ng busina ninyo. Since dito sa motor ko, negative ang trigger niya. Kaya, negative ang nilagay ko dito. Ngayon, explain ko muna sa inyo itong halo switch bago tayo maglinya sa pictorial diagram natin. Explain ko muna to. Itong positive ng halo switch at itong negative, ikakabit natin yan sa accessory wire. Itong negative sa body ground, pwede yung itap sa body ground or dun sa ground wire ng motor natin. Ito naman positive, i-connect natin yan sa accessory wire para mamamatay yan. Kasabay yan, pag patay ng susi, patay din siya. Doon natin i-connect itong positive at negative. Bali, lumalabas yan, dalawang yan, ilaw lang nung halo switch. Kaya nakapindot sa normally open or normally close yung ating halo switch, always siya may busina kapag naka-on yung ating ignition switch. Ngayon, itong normally open, normal close, at common. Itong common, connected yan palagi dito sa normally close. Palagi yan connected. Pag itinester nyo yan, meron yang continuity, itong common at normally close. Itong common at normally open, wala yung continuity. Kinakailangan mong pindutin pa yung halo switch para lumipat yung continuity nitong common sa normally open. Pag pinindot mo yung switch, pag pinindot muli siya, babalik siya sa normally close. Ganun lang ang sistema nito. Para nga siyang toggle switch or selector switch. Pipili ka lang kung ang gagamitin mo normally open o normally close. Kaya itong dalawang ito, itong normally open, normally close,
diyan ka magkakabit ng busina, tigisang busina. Pero sa case nung motor ko, ang ginawa ko lang dito ay kinabitan ko siya ng isang busina lang. Ginamit ko itong normally open. At itong normal close ko, bali lumalabas, nakaabang na siya. Once na nakakaroon ako ng businang malakas, dito ko siya itatap, naka-ready na siya. Ngayon dito naman tayo sa relay. Kung mapapansin nyo, lima yun kayang terminal. Yung 87A, hindi na natin gagamitin. Kasi yan yung normally open. Normally close. Connected yan dito sa 30. Palagi yan may connection. Once na walang supply, itong 86 at 85, may continuity itong dalawa. Itong dalawa, itong naka-open, 87 at 30. Ngayon, ang sinusupplyan dyan ng positive at negative, itong 85 at 86. Wala siyang problema, wala yung kaso, kahit magkapalit yung polarity ng battery natin. Kaya mapunta yung negative sa 85, dito yung positive, o dito yung negative sa 86, dito naman yung positive sa 85. Walang problema, walang baliktaran kasi wala siyang polarity itong relay. Ngayon, ang function nito, yung tatlo parang ganito rin sa halo switch. Kapag na-trigger tong 85 at 86, itong palaging connected tong 87A at 30, pag na-trigger yung 86 at 85, lilipat yung switch niya papunta sa 87. Dito ngayon dadalo yung kuryente, mawawala dito sa 87A. Kasi ito yung na-trigger niya. Pag na-trigger, meron tong coil sa loob, itong 85 at 86. Unlike dito sa halo switch, wala yung coil, switch lang. Ngayon, yung horn natin, kakabit natin dito sa 87. Itong number 30, kakabit natin sa positive ng battery. Okay, umpisahan na natin yung lalagay ng linya. Pagkakabit ng linya. Yung sa motor ko, kulay pink yung trigger nung akin horn switch. Ito siya. I-imagine nyo na lang na kulay pink ito. Ikakabit natin ito sa common. Dito sa letter C. Sa letter C. Kakabit natin yan. Ilinyahan na natin papunta sa letter C. Ayan. Kakabit natin sa letter C. Yan yung kulay pink doon sa Yamaha Mio. Ililipat natin dito, tatanggalin natin sa terminal nung horn yung dating terminal, bubunutin natin yon, ililipat natin dito sa common ng halo switch. Dugtungan na lang ninyo yung wire kung kulang, kung kapos. Ngayon, itong ating normally open na tinakbuhan itong itong common na gagamitin natin itong normally open. Itong normally open, ikakabit ko naman siya, itatap natin siya sa number 86 para magkaroon ng isang linya yung 86 natin na negative nga galing dito sa horn switch. Pamula dito sa normally open o NO, wala ng tinta. Kakabit natin dito sa 86. Ayan. Ikinabit natin dito sa number 86. Pansinin niyo yung takbo ng wire o ng kuryente. Pag pinindot mo itong busina, papasok yung ground, diretso sa common, letter C. At kapag ka nakapindot tayo, kukonek yung common dito sa normally open, diretso yung kuryente, pupunta dito sa number 86 na coil. Meron na tayong isang supply dito sa relay na ground. Ito, ground siya na kulay pink. Yan. Ngayon, itong relay, number 85 na relay, susupplyan naman natin siya ng positive. Pero hindi natin siya ikakabit sa battery. Kasi, mag-automatic yan. Kahit patay yung motor mo, gagana yung relay. Gagana yan. Kaya pag may pumindot nung
busina mo kahit hindi nakakabit yung susi mo, bubusina yan. Ikakabit natin itong 85 sa accessory wire. Ang accessory wire kasi, magkakaroon na ng supply ang ating accessory wire kapag yung ating susi na motor isinusi natin, binuhay natin. Saka lang magkakaroon ng supply ng positive yung accessory wire. Kaya ikakabit natin itong 85, itatap natin yan sa accessory wire para kasabay siya pag pinatay yung ating motor sa susian, mamamatay din yung ating relay. Yan. To accessory wire. Kahit anong kulay ng accessory wire ng motor natin, kakabit natin, hanapin lang natin kung ano yung accessory wire kasi magkakaiba ng kulay yung bawat brand ng motor. Itatap itong 85 sa ACC. Ito accessory wire, ignition switch. Ignition switch, yan. Hanapin lang niyo yung accessory wire nyo kasi itong Yamaha Mio, ang accessory wire nito ay kulay brown ang accessory wire niya. Doon yung sa itatap. Okay. Okay, ito na, meron na tayong negative galing sa horn switch. Pag pinindot mo yung horn switch, papasok yung negative, tatakbo sa common, tatakbo tong linya ng common na negative, papasok sa normally open, papasok dito sa number 86 ng relay. Meron na tayong negative, plus binuhay natin yung motor natin, papasok yung positive. Magti-trigger ngayon itong 87 at 30. Ngayon, itong 30, susuplayan natin siya ng positive galing dito sa battery. Ito siya. Ayan. Ang labo ng pentel pen. Ayan. Meron na siyang supply ngayon yung nating 30. Ngayon itong 30, pag na-trigger to, magko-connect yan, magkakaroon ng connection itong 87 at 30. Papasok ngayon yung direktang supply ng battery papunta sa 30, tatawid ng number 87. Tapos itong number 87, i-connect naman natin ito sa busina natin. Ito yung sinasabi ko kanina na rekta natin maikakabit yung ating busina sa battery. Kukuha siya ng supply papuntang battery direct positive. Kaya mawawalan siya ng wala siyang kaagaw. Ayan. Meron na siya battery positive. Direkta yan ha. Pupunta ng 30, magti-trigger yung relay, tatawid yung connection ng number 30 papunta 87, pupunta siya ng battery. Hindi meron ng positive tong battery natin na nakarekta na sa battery. Ngayon yung battery natin, syempre, yung natural, yung isang terminal niya, i-ground natin yan. Ilagay nyo siya sa ground. Hanapin nyo lang kung anong kulay yung ground ng motor ninyo. Doon nyo sa itap yung ating ground sa terminal ng busina natin. Di kumpleto na yung ating circuit. Gagana na yung ating busina. Itap nito, o pwedeng irekta ninyo sa battery gamit yung dugtungan nyo ng wire, irekta nyo sa battery o kaya naman sa body ground. Pero mas maganda gawin ninyo, irekta nyo siya sa battery or hanapin nyo yung ground wire ng battery. Dito sa Yamaha Mio, sa Yamaha black yung ground nya, yung kulay ng ground black. Itap nyo siya sa ground wire or sa battery mismo. Kaya lalabas yung ating busina na irekta natin sa battery. Yung black na ground, isang terminal ng busina natin, kinabit natin sa ground. Mapapansin nyo, naka-ground siya. Mas piliin nyo, wag sa body nyo ikabit sa mismong battery. E di meron na siyang negative supply na direktang galing battery. Plus yung positive niya, rekta pa rin siya. Kaya mapapansin nyo yung linya, nakadirect siya sa positive. Kaya tumawid siya. Rekta siya sa battery. Na-erekta natin siya na meron siyang patayan pa rin. Eto siya. Ayan. Kasi hindi papasok yung supply nitong positive dito sa relay kapag itong on switch hindi natin pinindot. Pag pinindot mo kasi itong relay na to, ito nga positive to di ba?
positive nga itong accessory wire na yan. Positive. Lumalabas. Automatic, ito, connected ito sa ignition switch accessory wire. So, kapag binuhay mo yung susi, automatic, papasok yung supply ng positive galing sa susian. Papunta rito sa number 85. Di meron ng positive na supply dito. Ang kulang na lang yan, itong 86 na negative para mag-trigger itong relay. Para itong number 30, dumiretso sa 87. Ngayon, para ma-trigger yan, pipindutin mo ngayon itong busina. Papasok yung negative dahil nga ito yung positive na 85 na kinag natin sa accessory wire. Nag-iintay na lang siya ng papasok na negative dito sa number 86. Pag pinindot mo ngayon itong on switch, papasok dito sa common yung negative, tutuloy siya ng normally open, dire-diretso sa 86. Meron na ngayon isang kompletong circuit na negative at positive. Magti-trigger ngayon itong 85 at 86. Dadaloy ngayon ng kuryente pamula dito sa number 30 galing battery papunta 87. Bubusina ngayon yung ating busina. Yan. So, pwede nyo siyang, kung ayaw nyo gumamit ng dalawang busina, so, pwede yung itong busina nyo stock, palitan nyo ng malakas na busina. Pero gaya nga na sinabi ko, ito nakaabang to, itong pictorial diagram na ginawa ko, nakaabang to para magkabit ka ng pangalaw pang busina. Saan natin itatap yun? Ito, mayroon pang bakante na normally close. Sabi ko nga kanina, yung normally close, iyan yung kapag ka halo switch, nakapantay siya. Yung hindi natin pinipindot pa, pantay pa yung pinaka-ibabaw niya. Connected yung dalawa yan. Always yan, default yan. Connected yan, close, normal, NC at common. Kapag pinindot mo yung switch natin, mawawala yung connection dito, lilipas yung normally open. Kaya lalabas, kunwari, halimbawa, ito yung mahinang busina, nasa normally open yan, pinindot mo, ang gagana sa atin, papasok yung kuryente, gagana dito sa normally open. Tutunog itong mahinang busina. E ngayon, tinanggal mo yung pagkakapindot, babalik siya sa original, maaalis yung contact dito, lilipat yung contact ng common sa normally close. Ngayon, papasok mo yun dyan yung negative. Papasok na yun dyan yung negative ng core switch. Gagamit ka ngayon ng isa pang relay. Ganun din ang magiging connection. Pag gumamit tayo ng isa pang relay, ganun din ang magiging connection niya. Ikakabit nitong NC, ganun din sa number 86 din. Panibagong relay ha, hindi dito. Kung gagamit yung isa pang relay, nalagay isang relay, kunwari, kabit itong NC sa 86, kung paano tinap nyo itong NO, sundan nyo lang parehas. Tapos yung 87 sa panibagong busina, number 30 sa battery, at yung 85 tapuli kayo sa accessory wire. Sa susunod kong video, gagawa ako ng iba't ibang explanation patungkol sa relay. Maghanap ako ng sample ng mga relay na kasi kahit anong relay yan, isa lang ang function yan. Bali lumalabas lang siya relay switch. Kaya mayroong 4 pin na relay, katulad nito 5 pin, lumalabas lang siya para siyang switch na nagtitrigger sa kanya, meron siyang supply. Ngayon, merong mga relay kasi katulad nung mga ginagamit namin dati sa barko, meron yung mga 8 pin, 16 pin, iba-iba, marami pin, depende sa paggagamitan kasi kung yung anong relay gagamitin natin. Merong tinatawag na magnetic contactor, relay pa rin yun. Iyon, siguro, kung sakasakali makagawa ko ng video, isasama ko na rin sa share ko sa inyo para maintindihan natin kung ano ba talaga yung trabaho ng relay. Kasi dito lumalabas sabi ko nga sa inyo, switch lang, may supply 85 at 86, tapos magti-trigger yung relay, lilipat yung contact dito sa 87. Ganon din yung ibang relay, kahit ilan ang paan yan, kahit ilan ang pin yan, ilan ang terminal yan, lilipat lang yung terminal niya sa isang terminal. Mag-switch siya, magkakaroon ng contact, magkakaroon sa madaling salita, merong on-off switch. Ganon lang yung function ng relay. Naiiba lang yung itsura, at pangalawa, naiiba yung iba't ibang voltage na relay. Meron kasing 24 volts na relay, meron 12 volts, merong 110 volts, merong 220 volts na relay. Ngayon, nag-iiba-iba yan, depende sa supply. At depende rin doon sa ampere rating niya, kung saan mo siya gagamitin. Kasi may mga relay na ginagamit para sa mga malaking motor sa barko, yung tinatawag na reverse forward.
o yung connection ng Y delta o star delta. Pero wala nang kinalaman sa motor natin yung kaya hindi ko na kailangan i-tackle pa. Siguro sa susunod na video, parang gagawin ko na siyang sample. Abangan sana ninyo yung magiging kasunod nito pag gumawa ko ng tutorial ng iba't ibang klase ng relay kung paano siya nagpa-function. Lalagyan natin siya ng supply para makita ninyo. Okay, hanggang dito na lang yung ating video at sana sa maliit na paraan ay nakapagbahagi ako sa inyo ng kaalaman para makatulong sa ating mga nagmumotor na hindi na tayo magpagawa sa mga shop. Kasi sa pamamagitan nito, makapaglilinya naman tayo ng motor natin. Hanapin lang natin, importante, makita natin yung negative at positive. Kung saan tumakbo yung supply ng busina natin, hanapin natin yun. Kung positive siya, kakadipin sa common. Kung negative, sa common ng halo switch. Ganun lang siya. Hanggang dito na lang yung ating video. Salamat sa inyo at sana wag niyong kalimutang suportahan yung channel ko. Sana mag-subscribe sa channel ko. I-click nyo na rin yung notification bell at select nyo na rin yung all para lahat ng videos na gagawin ko ay ma-update kayo at ma-notify. Okay, salamat ng marami sa inyo. Unang-una sa Diyos, salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na ibinigay sa atin, makapagbahagi. Salamat sa pagkakataon. Hanggang dito na lang. Mabuhay kayong lahat.